Hello mga sis, hello mga kasari ko, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel, Rose and Dave channel. Pero ako lang lagi yung nakikita ninyo. Okay, so for today's vlog, ayan, muna tayo, magchichika muna tayo. Gusto ko na itong i-share sa inyo yung mga experience ko sa aking buhay, lalong-lalo na ngayong 2025. Siguro nabasa nyo na sa thumbnail, kaya napaklik kayo. Okay, so itong i-share ko sa inyo ay baka mapulutan ninyo ng aral. Okay, so sa totoo lang mga sisi ko, sa panahon ngayon, napakamahal na ng bilihin. Tapos, nag-usap kasi kami ni Kuya Dave. Yung benta namin way back 2010 siguro, same lang yung benta namin ngayon. So, ibig sabihin, nung panahon na yun, na 2010, nung time na umuwi si Kuya Dave dito sa lugar namin at nag-stop ng mag-work, malaki pa yung amount na yun. Kasi yung benta namin ngayon, yun yung benta namin noon. So noon kasi, way back 2010, napakamura pa ng mga bilihin. Naalala nyo ba yung mga sigarilyo? Yung mga Marlboro, tag 3 lang, yung mga beer, tag 55 pa lang. So, almost half yung parang diferensya niya sa price noon at ngayon. So, ibig sabihin, kung bumibenta kami ng ganitong halaga noon, mabenta talaga yung aming tindahan. So, ngayon, worried kami kasi nga, yung benta namin nung 2010, bumalik ngayon 2025. So, na dapat sana dumoble na yung presyohan ngayon. Diba? Halos doble na kung isipin natin, di ba? Alam natin mga sisi ko, dumoble na. So, ibig sabihin, kung dumoble na ang mga presyo, ibig sabihin, dudoble na sana yung benta namin ngayon. Kung magkano yung benta namin noong 2010, dudoble na sana sa panahon na ngayon. Pero, ang malaking problema, yun na nga, kung ano yung benta namin noong 2010, yun yung benta namin ngayon. Ang saklap. Napakamahal na ng bilihin, lahat na talaga ng mga needs, mga bayarin, lahat tumataas. Isa pa, ang nalungkot ako, nag-alala ako sa aming insurance. Kasi nabanggit ko na sa inyo ni Kuya Dave, may binabayaran kaming insurance. Ito ay health insurance in case na kami magkasakit, ma-admit, may insurance na kami. So, parang hindi na kami gagasto pa ng malaki pang bayad ng ospital. Kasi ngayon pag ma-hospital, 3 days lang, depende sa sakit, yung auntie ko, 1 week, 100 plus thousand. Tapos yung kapatid ko, 3 days lang, nasa 40,000. Tapos yung kapatid ko pa na isa, yung asawa niya, 30,000. So 2 days lang. So, meron kaming binabayaran na SSS, Pag-ibig, ayan, kasi need, para sa akin, SSS, Pag-ibig, requirements ko yan para sa pag-process ng business permit. Isa yan sa mga requirements na kailangan yung owner ay may SSS at saka Pag-ibig. So, need ko talaga yung bayaran. Tapos si Kuya Dave ay meron din siyang SSS, siguro nasa 20 years na siya pataas. Tapos may Pag-ibig din siya. So, yun yung binabayaran namin ngayon. So, nag-alala nga ako mga sisi ko. Bigla akong nalungkot. Kasi nga, ang SSS ni Kuya Dave, pwede naman niyang ihinto kasi matured na. Kailangan mo lang kasi na ang SSS mo, 10 years, pataas na ang hulog mo para pag mag-60 ka na, may makukuha ka ng pension. Kailangan mo talaga siyang paabuti ng 10 years pataas. Si Kuya Dave, sobra-sobra na. Kasi nag-work siya noon. Tapos ako naman, 2009, start akong kumuha ng business permit. Self-employed ba yung tawag niyan sa SSS or voluntary ako. So 2009, nasa 2005 na ngayon, siguro almost 10 years na rin ako. Pero nangihinayang akong i-stop yun. Nag-alala kasi kami, baka
Time will come, kasi nga ngayon sobrang tumal na mga sisi ko, sobrang tumal talaga. Nag-alala kami, baka hindi na namin kayang bayaran yung aming mga bayarin. So although si Kring nakatapos na sa pag-aaral, thank you God, ilang years namin ginapang para makatapos si Kring. Nakatapos na siya, pero hindi pa kaagad maasahan yung sahod niya kasi nga nag-work na siya ngayon pero apprentice pa lang. Hindi pa gaano kalaki yung sahod niya. So need niya mag-apprentice ng 2 years, saka pa siya makatake ng board exam. So, hindi pa talaga siya as in employed. Apprentice pa lang. So, hindi pa gaano kalaki yung kinikita ni Kring. Okay, so ang pinaka-point ko dito mga sisi, bakit ako nag-vlog sa inyo, nang dahil sa insurance. Maganda yung insurance sa totoo lang. Pero, sabihin ko ito sa inyo, bago man kayo kumuha ng insurance, isipin muna natin ng mabuti kung kaya ba nating bayaran ng ilang mga years kasi long term ito. Isipin muna natin na pagdating ng mga panahon na yan ay stable pa ba yung ating negosyo. Kasi nga, once na kumuha ka ng isang insurance, pag nabayaran mo na yon kahit na ilang years pa, umabot pa yan ng 5 years, at kung gusto mo siyang ihinto, hindi mo na mababawi ang perang na ihulog mo. Yun yung pinaka nakakalungkot. Kaya kami ni Kuya Dave, pumasok kami sa isang insurance, like health insurance and life insurance. So, isang company lang yan. So, yun na nga, bago tayo papasok sa isang insurance, kasi maraming mga nag-aalok sa atin ng mga insurance na puro positive lang yung mga sinasabi. Yung mga negative ay kadalasan mga negative, ayan, kadalasan ay hindi natin alam. So, kami noon, alam naman namin na ganyan yung sitwasyon, na kapag makapaghulog ka na, kaya lang iniisip namin na, baka kaya namin, kasi nasa 10 to 15 years pa namin yan bayaran, para totally matapos na yung insurance namin. Okay, so mga sisi, sa madaling salita, bago po tayo kukuha ng insurance, ay siguraduhin muna natin na makasurvive tayo ng ilang mga taon. May mga insurance na 5 years to pay lang, 10 years to pay, pero itong kinuha kasi namin ni Kuya Dave, hanggang edad kami ng 65 years old. So, pagdating namin ng 65 years old, sa awa ng Panginoon, kung mataas pa yung buhay natin, so, doon mag-stop ang pagbayad namin. So, medyo malaki yung binabayaran namin each kami, kasi dalawa kami, medyo malaki. Ayun na nga, nag-alala si Kuya Dave, baka hindi daw namin kakayanin sa mga darating pa ng mga taon. Kasi, ako 50 pa lang, si Kuya Dave 52. So, ilang years pa yung gagapangin namin para makabayad ng aming insurance. So, sabi ko, positive lang tayo, huwag mawala ng pag-asa, tuloy lang po talaga, kaya natin yung bayaran, sabi ko. Sayang din naman kung i-stop natin. Sa bagay, bago pa naman kami, 2 years pa lang kami sa insurance. So, yung nabayad namin, dalawa kami almost 130,000 na. So, kung ngayon, mag-stop kami ngayon, hindi na maibalik yung 120,000, parang quits na siya, and wala na rin kaming insurance. So, natatakot ako kasi nga tumatanda na kami. So, tumatanda na kami, marami ng karamdaman. So, hindi natin alam, di ba, ang mangyayari sa susunod na araw. So, kung may insurance kami, iniisip ko kung may insurance kami, hindi ako mabahala mag-isip. Kasi nabanggit ko na kanina kung magkano yung magasto ngayon kapag tayo ay ma-hospital. Napakalaki. Simot lahat ang savings mo. Pero sa insurance, may insurance ka, sila yung mag-shoulder ng bayarin. Ang sa'yo lang, bayaran mo lang yung sa amin kasi quarterly. Kaya malaki siya kasi quarterly. Bayaran mo lang yan hanggat saan mo makakaya. Okay, so ito yung ano ko sa inyo mga kasari, na bago tayo papasok sa mga insurance o yung mga bayaran na long term, pag-isipan muna natin ng mabuti kung kakayanin ba talaga natin, kakayanin ba ng negosyo natin, kung hanggang sa panahon ngayon ay nagtatrabaho pa ba tayo. Kasi marami akong nababasa, nag-research ako ng mga kumukuha ng mga insurance. Sabi nila,
na inipon ko na lang sana yung pera anytime makukuha pa nila. Pero marami doon na nagbayad na sila ng mga insurance, tapos hindi nila natuloy, yun na nga, hindi din tuloy-tuloy yung income nila, hindi din tuloy-tuloy yung pagtatrabaho nila, kaya naputol. So maganda naman yung insurance, basta lang siguraduhin na makapagbayad tayo hanggang sa matapos yung term natin. Okay, so ito yung pinaka-tips ko sa inyo. Ayan. So, worried lang kami ni Kuya Dave, pero sabi ko nga, positive lang, pray lang po tayo kay God, siya na yung bahala. So, laban lang, habang may buhay, may pag-asa, habang nandito ba yung tindahan namin, kahit na matumal to, siguro hindi naman lahat ng panahon siguro na ganito yung income, siguro sa mga susunod na araw, kasi alam naman natin na dumaan na yung Pasko at New Year, ubos lahat yung pera ng ating mga kapitbahay. So, sa susunod na buwan, baka may mga blessings na mga dumating. Di ba mga sisi? Okay, siguro ito lang muna yung update natin for today. Thanks for watching. I love you all. See you next vlogs. Bye for now. Bye!